Gaano ka kahandang i-unlearn ang mga natutunan mo sa nakalipas na nakakahadlang sa iyong paglago sa pananampalataya? Mapagpalang araw ng Martes, ginigiliw kong kapanalig. Pasalamatan natin ang Diyos sa biyaya ng buhay at kalakasan at sa pagkalob sa atin ng panibagong pagkakataon upang makapagpatotoo sa binyag na tinanggap natin ang bagong buhay kay Kristo Jesus sa bisa ng Espiritu Santo. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Sama-sama nating idalangin na lubos nating maunawaan ang mga turo ni Jesus kay Nicodemo sa ating mabuting balita. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka, dahil sinabi ko na kailangan ninyong isilang mula sa itaas. Umiihip ang hangin saan man ito ibig, at naririnig mo ang ihip nito. Subalit hindi mo alam kung saan ito galing at kung saan papunta. Gayon nga ang bawat isinilang sa Espiritu." Paano po pwede ang mga ito? Nicodemo, guro ng Israel ka pa naman, at hindi mo alam? Talagang sinasabi ko sa iyo, alam namin ang aming sinasabi, at pinatototohanan namin ang aming nakita, at hindi pa ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Hindi kayo naniniwala kung mga bagay sa lupa ang sinasabi ko sa inyo, kaya paano kayo maniniwala kung mga bagay sa langit ang sasabihin ko sa inyo? Walang umakyat sa langit maliban sa bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. Kagaya ng pagtataas ni Moses sa ahas sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang Anak ng Tao, upang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang bawat naniniwala sa Kanya. Sinasabi ng isang manunulat na sa makabagong panahon ngayon, ang magiging sukatan ng galing at talino ng isang tao ay kung paano niya muling matutunan ang mga bagay na dati pa niyang alam. Kung kaya niyang i-unlearn o isang tabi ang lahat ng kanyang natutunan noon at pag-aralang muli ng may bukas sa kaisipan ang mga bagay sa kasalukuyan. Dahil kung hindi, magiging outdated tayo, maiiwan at maluluma tayo ng panahon. Ganito'y marahil ang naging dilema ni Nicodemo sa ating mabuting balita ngayon, kung paano niya maintindihan ang mga turo ni Jesus. Hindi dahil wala siyang alam, kundi dahil sa kanyang taglay na kaalaman. Isang Pariseo si Nicodemo. Alam niya ang kasulatan at ang batas, at higit pa marahil sa ordinaryong Hudyo. Pero ang kanyang kaalaman ang umahadlang upang magkaroon siya ng ugnayan kay Jesus. Kaya iniimbitahan siya ni Jesus na makaranas ng muling pagsilang, to be born again. Hindi ito yung sekta, kundi ito yung kinakailangan upang makatawid mula sa lumang kaisipan patungo sa bagong relasyon sa Diyos. Isang bagong pananaw, isang bago at bukas sa kaisipan, isang bagong pagkatao. Katulad ng halimbawa ni Jesus na kung paano itinaas ang tansong ahas sa lumang tipan, ganun din naman sa bagong pagtataas na magaganap kay Jesus. Mga kapanalig, isa sa mga biyaya na muling pagkabuhay ni Jesus ay ang bagong simula para sa atin. Kung paano tayo pinapanibago ang ating mga pangako sa binyag at nilinis mula sa tubig ng sakramentong ito, isang pagsilang muli bilang mga anak ng pagkabuhay. Pero upang makamit ito, kailangan muna nating mamatay sa makalumang kaisipan, gawain at pamumuhay, at maging bago nilikhang kasama at kawangis ni Jesus. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon,
Asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang sa mga pinagdadaanan nating pagsubok sa buhay. Humugot ng kaliwanagan, lakas at pag-asa sa Panginoong Hesukristong muling nabuhay.